Mapagpalang araw, kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa tahanan po tayo ni Brother Marlon upang magsagawa po tayo ng Home Bible Study. Ang ating papaksayin ay yung salitang pinagpala. Ayon po sa Panginoong Yesus na meron po siyang sinulat. Pero bago tayo papalahod doon sa sinabi ng Panginoong Yesus, tayo muna po ay panandaliang manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Samahan mo po kami ng iyong banal na Espiritu upang sa ganon ikaw po ang magturo, magpaunawa sa iyong mga turo at aral sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon Yesus. Amen. Sila po ngayon ang kasama ko. Ayan. 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 Yung batang makulit. Ano ba pangalan niya? Anong pangalan niya? Yung apo mo? Steven. Si Brother Steven. Ang babasahin mo, Sister Mariel. Mateo chapter 5, verse 1 hanggang 12. Ayan, ano? Magbuhat dito hanggang dito. O, basahin mo. Lakasan mo kasi magbabasa ka. Naka-video ka. O, okay? Si Sister Mariel po ang magbabasa doon sa chapter 5 ng Mateo mula sa verse 1 hanggang 12. Ayan po, ano? Babasahin niya. O, Sister Mariel, basahin mo. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagkumbaba, sapagkat mamahalin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan, na pawang kasinungalingan. Nang dahil sa akin, magsaya kayo at maggalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyo, inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Basahin mo yung chapter 6 mula 9 hanggang 13. Papa. Chapter 6, simulan mo sa 9. Hanapin mo yung 9 dyan. Dito, kasi ito yung 6, ano? Hanapin mo yung 9. Ayan, tingnan dyan. Tingnan mo yung 9 hanggang 13. Oh. 9, yung 9. Kasi na kakagad yung 6 mo yata, no? Yan, tama, yung 9 lang ang babasahin mo dyan hanggang 13. Ano yun? Ito, hanapin mo yung 9 dyan. Sige, doon ka magsimula. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Tapos na. Ayan, ano po? Si Sister Mariel Luby po yung nagbasa. Kung inyong papansin, ba't kailangan siyang magbasa? Simple lang. Bata pa siya, maliwanag ang mata. Ako, di grado na.
Doon po sa binasa ni Sister Mariel dito sa Biblia, ang gamit ko po ngayong Biblia para sa inyong kahalaman. Amen. Ang Biblia ng mga pastor. Doon tayo sa salitang pinagpala. Ano daw yung pinagpala? Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yun po pinagpala. Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sila po ang sinasabi ni Jesus na taong mga pinagpala. Doon sa Sermon of the Mount, nabasa niya po sa verse 6 at verse 10, paulit natin kay Sister Mariel, ano? Ngayon, konti na lang. Verse 6 na lang at saka verse 10 na lang ang babasahin niya. Hindi na po niya babasahin yung buong talata. Ayan. Sister Mariel, basahin mo yung Mateo chapter 5, 6 at saka 10 lang ang babasahin mo. Oh. Ayan yung 5, yung binasa mo kanina. Ayan. Hanapin mo yung 5, ay 6. Verse 6. Ayun, dito na. Ayan, ayan. Hanapin nyo yung verse 6 dyan. Hindi, verse 6 lang. Ayan. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Verse 10. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sa kabilang sila sa kaharian ng Diyos. Amen. Yan. Yang mga taong sumusunod dito sa lupa, sila yung papasok sa langit. Ganun lang po kadaling unawain yung sinabi ng Panginoong Yesus. Lalo na doon sa Lord's Prayer, sa verse 10, anong sabi ron? Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, ganun din sa langit. So pag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos dito sa ibabaw ng mundo, sigurado pupunta ka sa langit. Pag hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos dito sa lupa, hindi ka rin pupunta sa kaharian ng langit ng Diyos. Yun lang po kasimple, ano? Kaya abang tayo nabubuhay, ano man ang estado natin sa buhay? Mayaman, mahirap, lingwahe, kung ano man. Ang importante, yung pagsunod sa Diyos. Alam niyo po, yung pagsunod sa Diyos, hindi naman talagang mahirap eh. Ang totoo, pinapahirapan lang ng tao ang kanya sarili. Hindi po ba mayroong mga salawikain? Pag gusto, gusto. Pag ayaw, maraming dahilan. Tingnan nyo po ang utos ng Diyos sa pagsunod. Kung talagang pinapahirapan po tayo o hindi. Ayan, ano, magbubuklat na naman tayo ng Biblia at pagbabasahin po natin si Sister Mariel po. Ayan. Kasi, bata siya. Para matuto pong magbasa. Tingnan po natin ang nakalagay sa Biblia kung totoo bang mabigat ang utos ng Diyos o magahan. Ano po, ito. Sa Hunang 1, chapter 5, verse 3. Ito, Sister Marielo, verse 3, ano? Ito lang babasahin mo. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Ayan. Magahan po pala ang utos ng Diyos. Hindi po tayo pinahihirapan ng Diyos para makasunod. Kasi alam ng Diyos, hindi talaga tayo makakasunod kung may hirap ang paggagawa niya. Magahan lang po. Sundin natin ang kanyang mga utos. Wala pong utos na mahirap ang Diyos. Nasa tao lang po yan. Pag gusto, gusto. Pag ayaw, maraming mga dahilan. Ngayon, kung iniisip nyo po na gusto nyo makarating sa langit, ano lang ang gagawin nyo? Sumunod. Ano pa? Sumunod. Ano pa? Sumunod pa rin. Yun lang po ang papel natin para tayo makarating ng langit. Ang tayo po ay sumunod, sumunod at sumunod ng hanggat nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundo.
Alam niyo po, makasalanan tayong tao. Walang taong hindi nagkasala. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makasunod. Yan po ang gusto ng Diyos, sumunod tayo. Yan po ang turo ni Jesus Christ. Tignan naman natin si Apostol Pablo, kung ano naman ang kanyang patutuho. Yan, hinahanap lang po natin sa Biblia, no? Yan. Dito po sa Filipos chapter 4, verse 9. Ito, 9. Ito yung chapter 4, andito yung 9, Yun ang babasahin mo lang. Tignan natin kung ano sabi ni Apostol Pablo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal at pinananabikan, aking kagalakan at karangalan, sa ganitong paraan ay Sandali. Yung verse 9. Hanapin mo yung 9 dyan. isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan. Tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen. Anong sabi ni Apostol Pablo? Isagawa. Hindi sinabi ni Pablo, yung narinig mo, natutunan mo, hanggang dyan na lang yan. Huwag mong gawin. Inuutosan ni Apostol Pablo yung mga tao sa kanyang panahon at sa ating panahon. Kung ano ang ating narinig, natutunan, isagawa ninyo. Pag sinabing isagawa, absolute, sumunod tayo. Bakit? Yung sulat ni Pablo, salita ni Jesus. Salita ng Panginoong Yesus, salita ng Diyos. Kaya kung ano sinabi ni Pablo, nagsalita ang Diyos sa pamamagitan niya. Na anong gagawin mo, kaibigan? Isagawa. Ang alin ang isasagawa mo? Ulitin natin. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan. Natutunan. Tinanggap. Narinig. At nakita sa akin. Kapag ginawa mo yan, ayon sa sinabi ni Apostol Pablo, ang mangyayari sa iyo ay ganito. Tuloy natin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay. Sino ba ang ayaw ng kapayapaan? Katahimikan. Peace of mind. Sa iyo ang Diyos ng kapayapaan. Sa Bible, kabaligtaran naman ni Satanas. Si Satanas wala siyang kapayapaan, kundi kaguluhan ng dala niya sa buhay ng tao. Pag hindi nyo po sinunod ang gusto ng Diyos, ang sa inyo, ang demonyo ng kaguluhan. Totoo yan. Naparito po si Satanas upang wasakin ang buhay ng tao. Hindi upang, kaya nga po naparito si Jesus Ang purpose ng pagparito ng ating Panginoong Yesus upang wasakin ang gawa ng dyablo sa buhay natin. Yun ang purpose ng dito. Pababasa na naman natin kay Sister Mariel itong verse 8. Chapter 3, unang 1, chapter 3, verse 8. Ito, dito yung ito, Ito. Ito yung chapter 3, ito yung verse 8. Okay, yun lang ang babasahin mo. Yung verse 8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Amen. Ang trabaho ng anak ng Diyos, si Jesus, upang wasakin ang gawa ng dyablo sa buhay natin. Kasi po, bilang tao, tayo po'y anak ng dyablo sa totoong natural. Anak tayo ng dyablo.
Ibig sabihin, ang nasa buhay natin ang dyablo. Kaya po naparito si Jesus upang yung dyablo nasa buhay natin ay wawasakin niya. Yun po ang wawasakin niya para lubusan na po tayo makalaya sa pangahalipin ng dyablo. Kasi napakahirap pong sundin ang kalooban ng Diyos. Sa totoo lang, kapag hinahalipin tayo ng dyablo. Pabasa po natin muli itong sabi ni Apostol Pablo sa Galacia chapter 1. Ito lang, Sister Mariela, ito lang, verse 1 lang, ano. Pag-ibasa mo, ayan, babasahin niyang muli. Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Amen. Anong sabi ni Pablo? Magpakatatag kayo. Galacia chapter 5 verse 1. Bakit tayo magpapakatatag, kaibigan? Kasi nga, may dyablo na nanggugulo. Ikaw kaibigan, anong gusto mo? Magulong buhay o payapang buhay? Nasa inyo po yan. Payapang buhay po ang maganda. Bakit? Sa kapayapaan ang kasama mo ang Diyos. At sa kaguluhan ang kasama mo ang dyablo. Kaya sabi ni Pablo, huwag na kayong pahalipin pang muli. Pinalaya na tayo ni Jesucristo. Huwag na tayong magpahalipin muli. Yung paghahalipin, yung mga bisyo, yun ang nagwawasak sa buhay natin. Sa totoo lang, yun po ang nagwawasak sa buhay natin kapag tayo nananatiling alipin ng dyablo. Ano yung trabaho ng dyablo? Dito po. Unang 1 chapter 2 verse ito po, ano? Ito. Sa unang 1 chapter 2, 15, 16, 17. Yun, ang gandun lang po, ano? Ito, Sister Mariela. Chapter 2, 15. 15. Ito yung 15. Ito yung 16, 17. Pag-ibasa mo. Unang 1 chapter 2, verse 15, 16, 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalakit sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen. So dito, dinescribe ni Juan, ano daw po yung kamunduhan o sanlibutan, pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at yung kayabangan. Dapat sa isang tao, wala po yan. Hindi niya taglay ang ganyang katangian ng tao. Kasi pag taglay ng tao yan, ibig sabihin, nasa ilalim siya ng kapangyarihan ng dyablo. Yun ang wawasagin ni Jesus. Yung tinatanim ng dyablo. Anong tinatanim ng dyablo? Ayan, binasa po ni Sister Mariel. Pagnanasa ng laman. Lalo na po sa panahon ngayon. Babae, lalaki, yung kabataan ngayon. Bakit ngayon? Bata pala, nag-aasawa na. Pagkatapos, iwalay na. Dahil po sa pagnanasa ng laman. Hindi lang naman sa kabataan po yan. Maging sa mga mahihedad. Saan ba kayo nakakita nung kaila senior citizen at saka nagkahiwalay? At saka nagkaroon ng panibagong chiching? Hindi po ba? Baka ikaw kaibigan na nanonood ng video ito, baka chiching yung kasama mo.
Yan. Babala pala. Babala po yan. Yung mata natin. Pag nakakitang gwapo yung babae, ay gwapo. Pag yung lalaki naman nakakita ng maganda, ay ang ganda. Di po ba ganon? Kasi wala naman po nilikha ang Diyos na pangit. Yan. Okay lang na umanga ka. Natural yan. Kasi may mata ka. Pero, huwag kayong lalampas. At yung pagmamataas o pagmamayabang, kasi po ayaw ng Diyos na mayabang tayo. Ang gusto ng Diyos, mabait tayo. Like Jesus. Mabait si Jesus. Dapat maging ganun din po tayo. No? Kaya sa buhay natin ito, bakit meron tayong pag-aaral ng salita ng Diyos? Kahit sa tahanan. Kagaya ngayon, nasa tahanan tayo. Oh, kanino tahanan ito? Si Brother Marlon Lube. Lube family. O yan. Tignan natin, ano? Yan, pasamantala. Titignan muna na. Ayun, yung tagabasa natin. Di ba maganda yon? Artistahin ng dating. Ito naman po kanyang tatay. Yan ang tatay niya po. Parang Amerikano ito eh. Maganda lalaki. Wala po talaga. Oh, Brother Marlon, tumingin ka ng maayos. Ayan. Oh, yan. Yan naman po yung makulit na po. At saka si sandali na. Ayan. Ang kanya pong may bahay. Sister Josie. Yan. Di po ba, no? Yan. Sila po yung kasama natin ngayon sa Home Bible Study. Nandito po kami sa Barangay 96. Barangay 96 po ito. Sonit, District 1, Tondo, Manila. Nasa loob ng tahanan, kaya ang programang ito, Home Bible Study. Ikaw na kaibigan nanonood ng video ito. Isa lang ang aking iilingin sa iyo. I-like mo. Yan, like. Ano pa? Mag-share po kayo. Kayo nasisharean, i-share nyo po sa iba. Malay ninyo, wala po itong hokus-pokus. Hokus-pikos. Walang dagdag, walang bawas. Kung ano po yung nakasulat, yun po binabasa ni Sister Mariel. Kaya kung meron man pong mali doon, siya po bumabasa. No? Hindi po siya magkakamali. Bakit? Siyempre ako pinagkikinggan ko yung binabasa niya. Kung merong mali, ako na po magpo-correct. Pero walang mali po. Oh, bakit? Maliwanag ang mata niyan. 20-20 ang sukat niyan. Kaya mag-ingat kayo. Baka kayo, makikita kayo dyan. Delikado kayo. Joke lang po yun ha. Hindi kasali. Masaya lang. Okay, tuloy tayo. Meron tayong babasahin halimbawa. Bago tayo pupunta doon sa pinaka-climax ng ating Bible study. Ayon po kay Apostol Santiago, meron siyang binanggit. Ayan, meron siyang binanggit. Sister Mariel, basahin mo, no? Chapter 2, verse 5. Ito yung 5, ano? Pagkatapos mong binasa yung 5, pumunta ka rito. Simulan mo sa, ayan, sa 21, 22, 23, 24. Ano? Ayan. Ito yung, asan ba yung 5 dito? Ayan. Ito, 5. Pag nabasa mo yung 5, pupunta ka rito, 21, 22, 23, 24. Yan. Santiago chapter 2, verse 5. Mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Yan, 21 hanggang 24. Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa? Nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos
At dahil dito, siya itinuring ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Amen! Ano yung gawa? Pagsunod. Sumunod po si Abraham sa Diyos na sinabi ng Diyos, "Ihandog mo ang iyong anak." Hindi po nagdalawang isip si Abraham. Sinama po ang kanyang anak upang ihandog, susunugin ng buhay. Kaya nung akma pong papatay na ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, ang sabi ng Diyos, "Abraham, huwag mong sasaktan o papatayin ang anak mo." Nakita ng Diyos ang pananampalataya o ang pagsunod ni Abraham. Naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa pagsunod niya sa Diyos. At ang topic natin ay ang pagsunod sa Diyos. Kaya hanggat nandito po tayo sa lupa, tularan natin si Abraham. Hindi nagdalawang isip si Abraham na ihandog si Isaac upang ihandog at susunugin siya. Ganon po ang kanyang pananampalataya. Anda niyang ihandog ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Kaya naging ganap siya ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang gawa or pagsunod. Kaya ikaw na kaibigan, sumunod lang po tayo. Wala po, hindi naman mahirap ang pagsunod sa Diyos. Bakit? Sinabi ng Diyos na ihandog mo ng anak mo, sabi niya kay Abraham, totoo nun, kaya namang gawin ng Diyos na palitan yan. Kayang-kaya. Si Job nga, ilan yung anak niya? Pinatay. Pinalitan ng Diyos. Yung kanyang mga alaga, pinalitan ng Diyos, ginawang doble. Bakit? Meron po bang imposible sa Diyos? Wala. Kaya ang paksa natin ay pag pinagpala. Ngayon, climax na po tayo. Nasa huli na tayo. Ano po, sa Mateo 25, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po. Chapter 25. Mula sa 31, 32, 33, 34. Hanggang 34 lang Ito. 31, 32, 33, 34. Yan. Pangulim talata po. Sa maluwalhating pagdating na anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukodin, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig." Amen. Anong tawag ni Jesus sa papasok sa langit? Mga pinagpala ng aking ama. Yan. Ang Diyos po pala nagpapala. Bakit? Sa Diyos ka kasi susunod Natural, pag susunod ka sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Pagdating ng araw, ano sabi ni Jesus? "Halina kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo, tanggapin ninyo ang kahariang inihanda bago likahin ang sanlibutan." Amen. Napakagandang pangako. Kaya kaibigan, pag hindi nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo, kaya suko na ninyo. Panahon na po ng pagsuko. Panahon na po pagsuko ng ating buhay. Bakit? This is the day. Kanta yun pero hindi po masyado kabisado yung kanta na yun. This is the day that the Lord has made. Yung ganun pong kanta. Bakalan nyo. Ako hindi ko po kabisado. Iba yung tumatakbo sa isip ko. Yan.
This is the day of salvation. Yan. Yung pala yung nasa isip ko yung ikalawang Korinto chapter 6 verse 1 and 2. Ang sabi ni Apostol Pablo, ito ang panahon. Ito ang panahon ng kaligtasan. Sabi ni Diyos sa pamamagitan ni Pablo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Binigay mo liwanag sa amin ang tamang pagsunod. Ang pagsunod dito pa lang sa lupa, susunod na kami at hanggang sa langit. Ang sabi ng Panginoong Yesus. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Nawa yung mga nanonood ng video ito, kung hindi man po gano'n ang kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila. Sapagkat ikaw lang po may kapangyarihan upang babaguhin ang mga tao. Maraming salamat po sa iyo, Ama. I-bless mo po ngayon ang tahanan ito. Ayan sila. Muli, paikutin natin para makita niyo muli yung ating mga nakinig. Ayan. Ayan yung makulit na po. Ayan. Ayan yung Lola. Sister Luby. Yan. Ay, Jocelyn pala. Luby, tama. Luby sila. Kasi po, lahi silang foreigner. Kaya magaganda po sila. At gwapo. Ayan. Po, ayan. Ayan. Na. Sige po, ito yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Isa lang ang aking hiling po. Like and share. Kayo mong nasisharean. Sana mag-share din po kayo. I-share ninyo sa iba. Para wag naman masayang ang inyong panonood at pakikinig. Sapagkat ito po ay pagkain pangkaluluwa, sabi ni Jesus sa 6:63, ang aking salita ay espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Po, kailangan natin yan. Minsan pa, ang programang ito po ay nagdadala ng kaliwanagan sa isang taong mananampalataya na hindi pa sumusuko kay Jesus. Isuko niya na po ang buhay niya. Home Bible Study sa tahanan ni Brother Marlon at Sister Jocelyn Lobe and his family dito po sa Barangay 96, Sonit, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Bye-bye.